movie natin ngayon ay pinamagatang. Siyempre, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie kay Sister Clara na nagulat ang makita ang manggagawa na si Silva na naglalakad sa pasilyo. Dahil ang atensyon sa mga lalaki ay itinuturing na makasalanan, ang madre ay pumunta ng altar at nanalangin sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Pagkatapos, nag-alay siya sa rebulto ng Maria pero nagulat siya nang may narinig siyang hindi relihiyosong himig na tumutugtog. Lingid sa kanyang kaalaman, ang grupo ng madre ay ginagawa ang kanilang mga gawain habang sumasayaw sa isang masiglang himig. Dalawang madre ang nagbardagulan sa loob ng kumpisalan, samantala ang isa ay nag-iskabeche. Ito ang paraan nila para punan ang kanilang pagnanasa. Bigla, ang superior na si Abbess Flavia Orsini ay pumasok sa simbahan at nagalit siya nang makita niya ang mga kahalayan. Sinaway niya ang mga madre sa pagpapatugtog ng isang ipinagbabawal na himig sa kanilang relihiyosong lugar at kinumpiska ang biolin. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil tumanggi ang madre na ibigay ang kanyang instrumento. Ang resulta, ang biolin ay nalaglag kaya ginamit ni Flavia ang pagkakataon na takutin ng madre sa pagsasabi na sasabihin niya sa mga magulang nito ang tungkol sa kanyang pag-uugali. Ang madre ay puno ng emosyon at nagpapahayag na hindi siya natatakot sa kanyang mga magulang at nagawa pa nitong magbanta na wakasan ang kanyang buhay. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinalibutan na siya ng ibang mga madre at tinulungan siya na makalabas ng simbahan. Kasunod nito, pumunta si Clara sa aklatan at nag-ulat kay Sister Lucrecia na kanyang tiyahin. Binigyan din niya na ginawa ng ibang mga madre ang kanilang simbahan na isang club na may tugtugan at sayawan. Sa sandaling iyon, isang madre ang pumasok sa kwarto at ipinaalam kay Clara na ipinapatawag siya ni Flavia. Naniniwala si Lucrecia na kailangan ng kanyang pamangkin ng suporta sa pakikitungo sa mga madre, kaya malugod niya itong pinalabas. Naramdaman niya na nag-aalala si Clara, kaya tiniyak niya na magiging maayos lang ang lahat. Nang makaalis na si Clara, ang kasintahan ni Lucrecia ay lumabas mula sa ilalim ng upuan at agad nitong sinibak ang malupit na madre. Samantala, inutusan ni Flavia si Clara na ipagpatuloy ang pag-iensayo ng kanilang relihiyon at iwasang lumihis tulad ng ibang mga madre. Tiniyak ni Clara na hindi iyon mangyayari dahil sarili niyang pagnanais ang pumunta sa kumbento. Humingi ng pabor si Clara kay Flavia na dapat siyang payagan na bumisita sa simbahan anumang oras para makapagdasal siya tuwing hindi siya makatulog. Lalong natuwa ang matanda sa dedikasyon ni Clara sa kanilang relihiyon kaya pinahihintulutan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Flavia sa aklatan para hanapin si Lucrecia pero nagulat siya nang makita niyang sinisibak ito ng lalaki. Ang galit na madre ay kinumpronta ang lalaki tungkol sa pagkakakilanlan nito pero tumanggi itong ibunyag ang kanyang impormasyon at nagmadali na itong umalis. Hinarap ni Lucrecia si Flavia ng mag-isa pero hindi pa rin sinabi ng madre ang pagkakakilanlan ng lalaki. Gayunpaman, sinigawan siya ni Flavia at iginiit na makipagtulungan siya. Dahil wala ng pagpipilian, inihayag ni Lucrecia na ang kanyang kasintahan ay isang maharlika na nagngangalang Paulo Montesano de Forli. Sa galit, sinabi ni Flavia na i-report niya ang paglihis nito sa obispo na magre-resulta sa kanyang pagharap sa kahihiyan sa publiko. Gayunpaman, nanatiling hindi nababahala si Lucrecia sa mga banta at binigyan diin na kamag-anak siya ni Cardinal Frangomani. Ipinaalam niya na ang lalaki ay napaka-impluwensya sa korte ng Papa at kahit na ang mga kilalang tao ay kailangang isuko ang kanilang mga pribilehiyo. Higit pa rito, kinasusuklaman niya ang kanyang sitwasyon dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang na pumasok sa kumbento. Kinalaunan, naghanda si Flavia ng pagpupulong para punain ang ginawa ni Lucrecia. Naniniwala siya na naiimpluwensyahan ang mga madre ng dyablo kaya nag-utos siya na magtapat ang mga ito kung sa tingin nila ay may tukso sa kanilang isipan. Ang ibang mga madre ay nagmadaling lumabas na silid para sumunod sa kanyang utos. Si Lucrecia ay pinutulan ng buhok para itakwil na, kaya sobra itong nagsisi sa harap ng madre. Sumunod na araw, nilabas ni Flavia ang espada mula sa kanyang tungkod at naghanap ng kontrabando sa isa sa mga higaan ng madre. Doon, nagalit siya nang makakita siya ng maraming liham na naglalaman ng malalaswang mensahe sa pagitan ni Sister Amandina at isang lalaking nagngangalang Giuseppe. Sa loob ng dasalan, si Sister Veronica ay nag-eeskabeche habang nananalangin at humihingi ng patnubay para kontrolin ang kanyang makasalanan na pagnanasa. Samantala sa aklatan, tinanong ni Flavia si Sister Armandine tungkol sa pagkakakilanlan ni Giuseppe pero nilinaw ng madre na hindi ito nabubuhay. Ipinaliwanag niya na isinulat niya ang mga liham ni Giuseppe gamit ang kanyang sariling kamay pero may pag-aalinlangan si Flavia tungkol dito.
Kaya, nagbigay siya ng panulat at papel sa madre para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Bagamat napatunayan ni Almendina na tama siya, pinarusahan pa rin siya ni Flavia dahil malaswa ang laman ng mga liham. Kinalaunan sa simbahan, nanalangin si Almendina sa santong si Giuseppe na naging inspirasyon niya sa kanyang mga liham. Kinagabihan, gumamit ng lubad si Paolo para umakyat sa kwarto ni Lucrecia para ipagpatuloy ang kanilang mainit na laban. Sa kabilang eksena, humiling si Sister Fiorente sa isang madre na iguhit ang kanyang gustong lalaki at tinanong kung kailan niya ito matatapos. Naniniwala ang madre na matatapos niya ito sa Sabado sa susunod na linggo na labis na ikinadismaya ni Fiorenta. Para kumbinsihin na gawin agad ang pinta, binigyan ito ni Fiorenta ng isang garapon ng honey. Sumunod na araw, nabuhay ang pagnanasa ni Sister Martina nang makita niya ang kanyang kasintahan na si Silva. Dahil sa pagnanasa, sinundan niya ito. Sa kulungan ng manok, inararo ni Silva ang manyakol na si Martina. Habang mainit ang kanilang bardagulan, nakita sila ni Lucrecia at alaman na may relasyon sila. Sa aklatan, hinikayat ni Clara si Lucrecia na wakasan na ang relasyon nito kay Paolo para mapanatili ang kanyang karangalan. Gayunpaman, tumanggi ang madre at nanatiling matatag na walang makakasira sa kanilang relasyon. Ipinaliwanag niya kay Clara na kapag siya ay sinaktan, siya ay magiging katulad niya, isang babae na magtitiis ng anumang pagsubok sa ngalan ng pag-ibig. Taliwas dito, determinado si Clara na manatiling tapat sa kanyang mga panata sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Kinalaunan, nakipagpulong si Flavia kay Father Abbot para talakayin ang kanyang kaalaman tungkol kay Paolo Montesano. Inihayag ng pari na ang ama ni Paolo ay si Giovanni ay nag-iwan ng testamento na magbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang pag-aaral sa Amerika. Habang nanananghalian ng mga madre, sinamantala ni Flavia ang pagkakataon para makapasok sa isa sa mga 4 ng madre at maghanap pa ng ilang kontrabando. Hindi siya makapaniwala nang makakita siya ng pinta ng isang katawan ng lalaki na ipinagawa ni Fiorenta. Inilagay niya ito sa tubig para masira dahil bawal ito sa kanilang kumbento. Pagkaalis ng kwarto, nakita ni Flavia si Lucrecia at ipinaalam niya dito na hindi na siya bibisitahin ni Paolo dahil tumakas na ito papuntang Amerika. Ipinaliwanag niya na mananatili siya roon magpakailanman dahil yun ang nasa kalooban ng kanyang ama. Pakiramdam ni Lucrecia na pinagtaksilan siya ni Paolo. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ni Flavia ang kanyang inspection at pagdating sa kwarto ni Veronica, nahuli niya itong nag-e-escabeche. Kaya naman, kinumpiska niya ang kontrabando ng madre. Dahil dito, obligado si Veronica na magsisi sa kanyang mga kasalanan pero tumanggi siyang isuko ang kanyang mga pagmamayari. Sa madaling panahon, itinago niya ang kanyang mga gamit sa loob ng cabinet at nagsimulang magbihis na. Naghanap pa si Flavia ng ilan pang kontrabando sa kanyang kwarto pero dahil ipinaalam sa kanya ni Veronica na ang kanyang biglaang pagdating ay nakagambala sa kanyang penitensya kaya nagpa siya na itong umalis. Sumunod na araw, nagising si Father Abbot sa kumakatok at nang tanungin niya ang bisita kung sino ito, tumanggi ang lalaki na magpakilala. Sa halip, hinikayat nito ang pari na buksan ang pinto para malaman niya kung sino siya. Sinunod ito ng pari at pagbukas niya ng pinto, masaya siyang niyakap ng kanyang pamangkin na si Rodrigo. Sa una, nag-ingat sa kanya ang pari dahil malayo ito sa pamangkin na kilala niya. Dahil dito, hinila ni Rodrigo ang kanyang tiyuhin malapit sa bintana para makita niyang mabuti ang kanyang mukha. Nang makilala na niya ito, natuwa si Father Abbot sa hindi inaasahang pagkikita nila. Dahil walang matutuluyan si Rodrigo, nangako ang pari na ipapaalam niya ito kay Flavia. Dagdag pa niya na hihilingin nito na payagan si Rodrigo na mag-aral sa aklatan at manalangin sa kumbento. Kinalaunan sa simbahan habang nagdadasal si Rodrigo, nakita niya si Clara at agad siyang nagkagusto dito. Nang mag-uumpisa na magdasal si Clara, hiniling ni Rodrigo na buksan ang bakod dahil gusto niya itong lapitan. Sinabi ni Clara na wala siyang modo, kaya lumabas na siya at hindi alam na sinundan siya ni Rodrigo. Sa kusina, hinihikayat ni Lucrecia si Martina na lagyan ng ipinagbabawal na sangkap ang inumin ni Flavia. Ipinaliwanag niya na makakatulong ito sa kanilang superior na makapagpahinga, pero tumanggi si Martina dahil sa tingin niya ay mapanganib ito. Gayunpaman, pinilit ni Lucrecia na hikayatin ito, kaya ipinaalala nito sa kanya kung paano sila pinahihirapan ni Flavia. Pagkatapos, uminom ng kaunting gamot si Lucrecia para patunayan na hindi ito delikado pero nanatiling matatag ang isang madre sa kanyang desisyon. Dahil wala ng pagpipilian, isiniwalat ni Lucrecia na alam niya ang relasyon nila ni Silva. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay hindi dapat itinuturing na kasalanan sa kanila at ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay dahil nararamdaman niya na nagdurusa siya sa pagtatago nito. Kalaunan, pumayag na si Martina na gawin ito kaya binigay na ni Lucrecia ang gamot. Tungkol naman kay Flavia, nalaman niyang itinago ni Veronica ang salamin, kaya inutusan niya itong itapon sa bintana. Kasunod nito, ipinagtapat ni Veronica kay Father Abbot na binisita ng banal na anak ang kanyang kwarto kagabi. Gayunpaman, nagtanim siya ng sama ng loob kay Flavia dahil naniniwala siya na naabala nito ang kanyang oras sa lalaki.
Sa makatuwid, itinuturing niya na demonyo si Flavia na sa tingin ng pari na nakakatawa. Pagkatapos mangumpisal, nakipag-usap ang pari kay Flavia at ipinaalam kung paano siya nakikita ng kanyang mga madre bilang isang demonyong nagkatawang tao. Bagamat natatawa ang pari, hindi naman masaya dito si Flavia pero nakikipaglaro lang ito sa kanya. Sa aklatan, habang sinusubukan ni Clara na makahanap ng kapayapaan habang nagbabasa ng libro, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog kaya hindi siya napalagay. Nang lumapit siya sa cabinet, nalaman niyang may nagtatago doon kaya pinalabas niya ito. Pagkatapos, lumabas si Rodrigo dahilan para mapatakbo si Clara sa takot. Sumunod na araw, patuloy na sinusubaybayan ni Rodrigo si Clara. Kinorner niya ito sa simbahan at sinubukan na lamutakin ito. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal pero itinaboy siya ng madre sa kanyang mga aksyon. Sa kabilang eksena, hinaplos ni Veronica ang rebulto ni Mary habang nananalangin pero may matinding emosyon ang umakay sa kanya para hawakan ng tinik na korona. Dahil dito ay nasugatan ng kanyang mga palad kaya nagpasya siyang hugasan ito sa banyo. Gayunpaman, habang nililinis niya ito, hindi humihinto ang pagdurugo nito at si Sister Amelia na biglang pumasok sa banyo ay nag-alala sa kanyang sugat. Naniniwala si Veronica na ang mga sugat na kanyang natamo ay isang estigma na lalo pang ipinag-alala ni Amelia. Dahil dito, pumunta ang madre sa opisina ni Flavia para sabihin ang di umano'y milagrong naranasan ni Veronica. Naintriga si Flavia sa impormasyon kaya inutusan niya si Amelia na dalhin siya sa kinaroroonan ni Veronica. Di nagtagal sa altar, humingi ng paliwanag si Flavia kay Veronica at sinabi ng madre na pinili siya ng Panginoon. Ikinwento niya na hinawakan niya ang mukha ng Birhen Maria at nagresulta ito sa pagkakaroon niya ng mga estigma. Habang kinakausap ni Flavia si Veronica, ang assistant ng superior ay kinuha ang koro ng rosas dahil gusto niya itong idagdag sa kanyang koleksyon. Hindi kalayuan sa kanila, pumunta si Martinez sa banyo at sinimulang ibuhos ang gamot sa inumin ni Flavia. Nang matapos na siya, pumasok siya sa kwarto nito at iniwan ng tsaa sa mesa. Sinama ni Amelia si Flavia sa rebulto ng Birheng Maria at natuklasan nila na may dugo talaga. Dahil nawawala ang korona na rosas, naniniwala na si Flavia kay Veronica. Nag-aalala si Sister Amelia tungkol sa estigma dahil ito ay isang babala ng isang malalim at agarang pagbabago. Kinilala ni Flavia ang kanyang iniisip kaya inutusan niya ang madre na dalhin si Veronica kay Father Abbot para sabihin ang nangyari. Kinagabihan sa kwarto ni Clara, ang madre na kilala sa pagiging masunurin ay sumayaw sa harap ng salamin ng nakahubad. Gayon din ang ibang mga madre sa kumbento ay gumawa rin ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakaasa sa kanilang sarili sa hedonismo at maging sa katawan. Habang ang iba pang mga madre ay ine-enjoy ang gabi, pakiramdam ni Lucrecia na pinagkaaitan siya dahil sa pag-alis ng kanyang kasintahan. Kaya, naisipan niyang ubusin ang nakakalasong gamot. Kinalaunan, umalis si Clara sa kumbento at pumunta sa tinutuluyan ni Rodrigo dahil gusto na niya ito. Nagulat ang lalaki sa bigla niyang pagsulpot kaya ipinaalala niya na itinuturing na krimen ang pag-alis ng madre sa kumbento. Kaya, nagpasya siya na ibalik ito sa kumbento sa kabila ng kanyang pagpupumilit. Nang nasa pasilyo na sila, bumaba silang dalawa sa hagdan pero nang malaman ni Clara na aalis na si Rodrigo sa kumbento, sumigaw siya sa sama ng loob. Nagbago dito ang isip ni Rodrigo kaya binuhat niya ang madre palabas para sibakin ito. Lingid sa kanilang kaalaman, nakita ni Martina ang kanilang ginagawa dahil naroon siya na hinihintay ang pagdating ni Silva. Sa kwarto ni Flavia, nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog at nagpa siya na uminom ng tsaa. Kinaumagahan, ang naghihingalo na si Flavia ay nagtapat kay Amelia na sa tingin niya ay nilason siya bilang paghihiganti sa kanyang pagiging istrikto. Nangatwiran siya na sinusubukan lang niya na protektahan ng mga madre mula sa paggawa ng kasalanan at ibinahagi niya na pwedeng may nakapasok sa kumbento. Sa sandaling iyon, pumanaw na si Flavia, kaya napilitan si Amelia na ipaalam sa mga residente ang sinapit nito. Samantala, nagkaroon ng mainit na bardagulan sina Silva at Martina at hindi nila alam na patay na si Flavia. Makalipas ang ilang sandali habang natataranta ang mga madre sa pagpanaw ni Flavia, sinubukang tumakas ni Silva sa kumbento. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng sibilyan na humantong sa pagbugbog sa kanya dahil sa tingin ng mga ito na isa siyang magnanakaw at mamamatay tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Clara sa kwarto ni Flavia at natuklasan niya na may lason ng tiyan na ikinaalarma niya. Sa kabilang eksena, inakusahan ni Father Abbot si Veronica sa pagbukas ng pinto pero tumanggi dito ang madre. Iginiit niya na wala siyang alam tungkol sa insidente pero ikinagalit lamang ito ng pari. Sa oras na ito, marahas niyang tinanong si Martina tungkol sa tao na nagbukas ng pinto kaya ibinunyag ng madre na ginawa ito ni Clara para papasukin ang kasintahan nito. Hindi makapaniwala ang pari lalo na't alam niya na sobrang masunurin ang madre sa mga patakaran. Nagtataka ngayon ang pari kung sino ang sumusibak kay Clara kaya ipinaalam sa kanya ni Martina na si Rodrigo iyon. Sa una ay ayaw maniwala ng pari kaya ipinakita ni Martina ang isang butones na pagmamay-ari ni Rodrigo.
Sa galit, inutusan ng pari ang awtoridad na hulihin si Martina dahil tumatanggi pa rin ito. Pagkatapos, binisita ng pari ang kwarto ni Clara at hindi siya naging komportable nang makita niya ang madre na hindi mahinhin ang pananamit. Ibinahagi niya na inakusahan siya ni Martina ng pagpayag sa isang lalaki na pumasok sa kumbento. Gayunpaman, binibigyan din niya na ang madre ay haharap sa obispo dahil sa tingin niya ay sinungaling ito. Sa buong pagmamalaki, inamin ni Clara na talagang nagpalipas siya ng gabi kasama ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, nilinaw niya na nakabukas na ang pinto ng gabing iyon kaya ikinadismaya ito ng pari. Para sa kanya, siya lang ang kanilang pag-asa dahil nakikita nila siya bilang sagisag ng kabutihan. Pagkatapos, hiningi niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kasintahan at ibinunyag ng madre na ang pamangkin niya ito. Naniniwala si Father Abbot na wala na siya sa katinoan kaya nagdasal siya sa Panginoon para pagalingin siya. Bago umalis, binalaan niya ang madre na darating ang obispo sa susunod na araw at tutukuyin ng kanyang kapalaran. Sumunod na araw pagdating ng obispo sa kumbento, dinala ni Father Abbot ang mga awtoridad sa kwarto ni Clara. Sa kanilang pagtataka, nakita nila na wala na itong buhay at nalaman ng pari na kumain ito ng pagkain na may lason. Nagulat siya sa nangyari pero bigla siyang tinawag ng isang sundalo. Sinama siya papasok sa kwarto ni Martina at doon, nalungkot siya nang malaman na namatay din ang madre kagaya ng pagkamatay ni Clara. Dahil sa nangyari, naniniwala siya na ang salarin ay nasa loob lang ng kumbento. Samantala, nagpa siya si Lucrecia na itapon ng lason sa dagat para hindi siya maituring na may kasalanan. Dumalo si Lucrecia sa libing ni Flavia na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, nagkagulo ang mga madre nang malaman nila na namatay sina Clara at Martina. Dahil dito, pinatunog ni Veronica ang kampana para maalerto ang publiko. Nang dinala ng mga sundalo ang mga bangkay sa labas, ang mga nagdadalamhati na madre ay nagmadali sa kanila pero galit na itinaboy sila ng obispo. Natatakot siya na magdulot ito ng masamang reputasyon sa kanilang kumbento, kaya inutusan niya ang mga sundalo na ibalik ang mga bangkay sa loob. Balik sa aklatan, sinubukan ng obispo na gisingin si Clara at tinanong ito tungkol sa kung sino ang pwedeng salarin na nagbukas ng pinto ng kumbento. Nakakalungkot na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ang madre na ihayag ito dahil wala na siyang buhay. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na ipagbawal nila ang anumang pagbisita sa aklatan. Kasunod nito, pinigilan ng obispo si Father Abbot na magpatunog ng kampana at ipinaliwanag na kahihiyan ang aabutin ng kanilang kumbento kapag nalaman ng publiko ang insidente. Pagkatapos, pumunta siya sa kinaroroonan ni Veronica at inawat ito dahil sa patuloy na pagpapatunog ng kampana. Ang madre ngayon ay nagtataglay ng nakakabagabag na estado ng pag-iisip at naniniwala na ang mga nangyayari ay kagagawan ng dyablo. Bago pa siya makapagdulot ng higit pang gulo, hinuli na siya ng awtoridad at ang obispo ay naiwang nababalisa. Gamit ang maliit na pag-asa na meron siya, nanalangin siya sa Panginoon na ang mga pangyayaring naganap sa kumbento ay manatili lang sa loob. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.